sa mga baha-baha problems natin eh. Ano ba yon? Si NIA Administrator Eddie Guillen ay nasa linya po natin. Administrator Guillen, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ay, Katunying, Ka Jerry, naimbag na bigat, kabagis. Naimbag na bigat po, kabagis. Apo, okay, kayo na nga magsabi, ano po yung sinasabi niyong solusyon, bagamat mahal, sa problema natin sa baha? Abay, madali lang po yan. Kasi ito pong, Katunying, ito pong pagtatayo natin dapat ng mga dams upstream ng ating mga ilog, ano po? O yung 18 major river basins, man lang sana natin ay malagyan natin lahat ng mga dams yan. Malaking ginhawa po para sa atin, hindi lamang po sa baha, kundi po para sa pagkain at power generation po. Mag-pinpoint nga tayo ng isang example. Halimbawa dito sa Marikina, yan laging Marikina, San Mateo, tsaka itong parte ng Quezon City na madaling yung bagong silangan, kumbachero, yan yung nasa boundary ng San Mateo at ano yan, tas karugtong yung Marikina. Ano pwedeng gawin diyan sa lugar na yan, admin? Yan po yung isang major river basin nga po, yung Pasig, Marikina, Laguna de Bay, ang tawag nila dyan. Ano po? Okay. Nalagyan na po ng isang dam dyan sa may Wawa, yung Upper Wawa. Sa Wawa. Pero mas madali pong lagyan yung sa Lower Wawa Dam. Ano? Dahil yung kung nasaan yung lumang dam, yung Wawa Dam 1, na tinatawag nila, kaya makakitid po nung bundok dyan. Napakataas, mura lang po ang paggawa ng dam dyan. Ano? Dahil napakakitid na po yung bundok. Kung lagyan pa natin ng isa dyan, para dalawa na po yung dam. Dam. Para pag umapaw yung nasa taas, may isa pang sa baba, sasalo. Sa baba. Classic example po yung dam natin dyan sa may Pangasinan. Di ba nag-release yung Ambuklaw at saka yung Binga. Po. Ang baba po niyan, San Roque. San Roque. Kaya kahit nag-release na yung dalawa na yon, tuwang-tuwa naman yung San Roque para mapuno siya. Ganun po yan. Dapat yung mga major dapat may mga series of dams tayo. Series of dams sa taas at tapos sa baba, may sasalo sa baba, ano? Opo, para pag nag-release yung isang dam sa taas, may isang sasalo pa. So dito ho sa binabanggit niyo sa Wawa, sa Rodriguez yan, ano? Rizal, meron pang isang pwedeng dapat na gawin na dam. Opo, yung sa may lower ng sa baba po ng ginawang Wawa Dam po ngayon. Sinasabi ko nga po mas madaling gawin yon at malayong mas mura. Mas mura. Dahil nga po mas makitid yung bundok na pagtatayuan diyan. Ano ho yun? Marami bang tubig na makukontain yun at maiiwasan yung ganitong laging yung perennial problem diyan sa lugar na yan. Yung biglang buhos yun ang problema lagi Marami po yan sa tansya nga po namin nung tinitignan ng NIA yan is nasa mahigit 100 million cubic meters, ano po. So ganun po kalaki ang matitipid. At saka ang maganda po niyan kung series of dams na. Sa power generation, pwede na kasing gawin yung tinatawag na pump storage, ano po. So napakarami po ang benefits doon. Yung may of course flood control siya. At dito sa Metro Manila nga bulk water, wala na tayong problema sa inumin, ano? Inuming tubig. Tapos may bukod doon sa hydropower na production niya, meron pa siyang pump storage So ang dami mong bawi diyan Yan ang kagandahan na kung yung mga dams ang gagawin natin. Yung lagi ko pong sinasabi na naka-triple bottom line concept siya Dahil kung flood control lamang po ang pinag-uusapan natin, ang laman lamang po niyan is yung social at saka yung environmental na pakinabang natin, ano? Pero wala yung economic benefit natin diyan dahil wala namang paggagamitan na sa tubig kung yung mga dikes ang gagawin natin. Maganda, merong nagagawa na tayo ng dam, naka-triple bottom line concept na po siya. Ibig sabihin may bawi tayo dito, ano po. Kahit gumastos ka ng malaki, pagdating ng may balik naman. Mababawi mo yan many times fold. Sa kuryente na pwedeng i-produce. Nabanggit nyo yung isa-isahin natin. May benepisyo ka sa paglikha ng kuryente. May benepisyo ka sa bulk water dito sa Metro Manila. Minsan kinakapos ng tubig ang Maynila at Manila Water. Tapos yung irrigation
Aquaculture. Aquaculture. Yan, oo. Tourism po yan eh. Tourism. Kapag panahon ng summer, hindi mauubusan ng tubig, hindi tayo kakapusin ng tubig sa Metro Manila at pati mga magsasaka. Pati, Pwedeng supplyan. kompletong-kompleto. Imbis na ngayon na yung binabanggit nyo, ginagawa kasi ngayon mga dike, di ba? Pagka ginawa yung Kapag dike. Pag dike lang, dike, yung tubig, dire-diretso pa rin sa dagat. Ubusan. Mas masama po ang epekto nun. Dahil pag nilagyan mo ng dike dyan sa gilid ng ilog, bilis yung velocity ng tubig eh. So mas mapanira po yung baha ngayon sa baba. Nilipat mo lang yung tubig, nilagay mo sa baha, pero ginawa mo mas worse. mas mabilis. Pinabilis mo yung velocity. Unlike kung may dam, magkakaroon ng drop eh. Pag nagkaroon ng drop, babakal yung velocity. So, ang gagawin yan, mapipigilan mo pa ang soil erosion, mapipigilan mo yung baha talaga. So, ang gagawin mong kapakipakinabang yung from vein to bone. Tubig dati pagka Yes. pagka umulan, natatakot ka ngayon. Pag umulan, matutuwa ka dahil mapupuno yung dam mo. Kagaya ngayon, umulan ng malakas, kaya yung mga dam namin masayang-masaya yung dam nyo ngayon eh. Admin, magkano nag-aalala ka ngayon, sasaya ka dahil mapupuno yung dam mo, ano? ito pong pinag-uusapan natin eh 18 river basins, ano? Magkano po ba ang gagastusin? Doon Kano ba yan? Baka naman kaya na natin yan. Sa pinag-uusapan natin na to. Kasi ang napapansin ko, Kumbachero, especially yung mga policy makers natin at mga politiko natin, mga short term, yung immediate ang solusyon o immediate ang epekto. Dahil siyempre, politiko yun. Baka pagsabihin, andyan sila, 3 taon silang congressman, hindi man lang naipagawa yung ganito. Medyo matagal kasing gawin din naman yung dam. Unang tanong, magkano po ba yung gagastusin dyan? At pangalawang tanong, gaano katagal gawin? Well, bigyan ko kayo ng halimbawa po, yung katatapos natin na Halaor Dam. Yung dam, kasi 3 dam po yun eh. Yung High Dam, After Bay Dam, saka yung Regulating Dam. Kung yung dam lamang po ang pag-uusapan natin, nasa 10 billion po yan eh. Yung 3 na yun yung dam. So, kung 18, ay di 180 billion po yan. Pero hindi mo naman minsanan na pupunduhan yan dahil again, pwede mong gawin yan 3 to 5 years. Ano po? Kung 10 billion, may lagyan mo lang ng 2 billion a year. At so yung 18 major river basins na yan, 36 billion sa initial na po yan. Isang taon. Tapos kung 5 taon, sabihin natin, ilaki na natin 40 billion. 180 billion sa 5 taon. Sa 5 taon, di ba? Sabihin natin 200 billion pa, administrator. Kung saan lang pupunta yung... Saan nga napupunte? Tapos tuwing panahon ng tag-ulan, problema natin. Ang isang dam kung halimbawa, pag mag-aambag-ambag tayong 3 ngayon at gagawa tayo ng isang dam, gano'n ba katagal yun ang isang dam na gagawin, admin? 3 to 5 years po yan. 3 to 5 years. Balog-balog dyan sa may sa Tarlac. Tarlac. Around 3 years lamang po gawin yan mga ganong klaseng dam. So ang kagandahan pa ho ng design ng NIA sa dam, earth-fill dam po ito Yung mga materials po niya nasa karamihan on-site. Yung lupa at saka yung boulders po ang madaming materials na gagamitin mo dyan. Of course, yung spillway, yung sasementuhin natin. Pero majority po ng karamihan po ng materials ay on-site na. Admin, yung po bang sinasabi nyo na to, naipresenta nyo ba yan? Bakit Pangulong Bongbong Marcos, nasabi nyo ba yan na taon-taon na lang problema natin yan bago pa siya naging presidente? Sa loob pala ng isang term ng isang presidente, kaya. Masosolve pala natin ang problema natin sa baha. Oo naman po, kaya nakita, marami na ho tayo natapos Tsaka pinunduhan po ng Pangulo yung mga major river dams natin, katulad ho na yung Balog-Balog, pinunduhan niya yan. Yung sa Halaor, pinunduhan niya yung completion ng Halaor Dam. Yung Inisaip, 30 billion yan Yung Halaor, ang kakulangan sa pondo na ibigay na ni Presidente, around mga 15 billion na yan. So matatapos na po yan next year. Balog-Balog is ang naibigay niyang pondo dyan, mga 7 billion yan. Yung Umawini. Umawini Rivers, around 14 billion po yan. Sa Mindanao, napakarami pong mahigit 1 billion project na pinunduhan niya dyan.
Oo. In fact, yung sa Tulunan, matatapos na naman natin this year, no? And then along Pulangi River, yun po yung major project Projects. ng ating Pangulo. ng Marcos administration. Pero ito hong dito lang sa Metro Manila, yung andito lang sa atin. Yung binabanggit nyo, yung sa Lower Wawa, di ba priority dapat yun? Wala bang pondo yun? Well, private po kasi ang dapat magpondo diyan kasi private na po yung Upper Wawa, ano po. Ang maganda pa nga ho diyan yung sa may ano pa dapat puntuhan yung sa may dito sa may Bulacan area, no. Yung Angat, yung sa may Ipo River. Marami po, pero yung Ipo dapat ano po yan, nawasa ang or napukurang magpondo diyan, ano. At kasi wala namang pagkawalang mga palayan, hindi naman pwedeng punduhan ng NIA kagaya dito sa Manila. Oo nga. Pero private dapat yan, or MWSS, or napukurang. Pero kung laging solusyon yung solusyon yun ang solusyon Baka pwedeng wag na natin ituro yung private. Gobyerno na kung kailang interagency ang gumastos diyan. Tama po, dahil ang pundo ng, sabi nga ng Pangulo, napapailing siya dahil sabi niya ang pundo ng flood control, 300 billion plus. Kaya ang kailangan pa na natin ay 180 billion sa kabuuan, hindi pa biglaan yun, sabi niya. Kaya yun pong, actually, yung mga nilagay niyang pundo po sa ating mga dams, kagaya na sa Halaor, at saka yung Balog-Balog, galing po sa flood control fund yun Binawasan niya yung flood control fund, binigay po sa NIA. Kaya nga, andyan na pala yung yan po ay na-present nyo rin sa Kongreso. Opo. Ang nakikita ko lamang po, hindi naman, sana hindi naman ako pagalitan ng mga congressman. Ang nakikita ko lamang po kasi yung problema sa Kongreso is that yung pag may budgeting kasi, yung alam niyo, equitable distribution ng budget sa lahat ng distrito, hindi po pwede kasi yung proposal natin dahil pag isang dam na malaki, ilalagay mo sa isang Sasabihin nung bakit yan ang laki-laki ng pundo niya. Sasabihin nung congressman sa ibang lugar, paano naman ako? Inilagay nyo ng lahat dyan. Inilagay mo pundo dyan. Ipapaliwanag mo ngayon. Ito para sa dami. Sa'yo, irrigation canal na lang naman Parang experience po natin yan Pero national government na ho talaga. Saka po, alam niyo po, Kabagis, hindi na makakaahon tong pamahalaan, ang administrasyon, babalik-balikan ang issue ng flood control scandal sa tuwing umuulan at bumabaha. Kapag ka hindi po na-remedyo yan, kahit nakakatakot-takot na magaganda pa gawin ng gobyerno sa ibang aspeto, babalik at babalik pag may baha. Kakalimutan ng tao lahat ng ibang magandang ginawa ng gobyerno at ang tatandaan niya, itong gobyerno pinabayaan yung flood control. Tama po yan. Kaya kung napansin niyo po, nung magreklamo ko sa Pangulo, sabi ko, sir, ito problema natin So sabi niya, hindi, dalhin na natin yung NIA sa Office of the President. Kasi pag nasa OP yung isang ahensya, hindi na masyadong tinatanong Dati nung nasa DA pa. Yun ang dahilan, dinala niya sa Office of the President para sabi niya, ako kausap nila. Yun na nga pala. Sa basura, baka meron din kayo sa basura dyan. Kagandahan dito kay admin, dating mayor to Kaya alam niya admin. Dapat po sa basura, number 1 po dyan, yung barangay muna. Dahil siyempre, sila ang may control sa barangay So, titignan natin naman ang pundo ng mga barangays natin. Bakit hindi mo muna sabihin kay Kapitan, ikaw na bahala mo. Kasi alam niyo sa barangay, mas kaya nilang disiplinahin yung mga tao sa kanilang lugar So, kung may magandang plano po sa pagtatapon ng basura yung sa barangay, magka-translate po yan sa mas maayos na waste management sa isang bayan. So, kaya kami po noon, barangay muna Sabi namin, gagawa kayo ng plano dyan sa pagtatapon ng basura. Nagagawa kayo sa amin sa probinsya po kasi pwede kang maghukay sa gilid binabaon yung basura. Nabubulok. Hindi nabubulok. Ganyan, maghukay kayo. Tapos yung sobra, yan ang ilagay nyo sa ating basurahan. So, dapat ituturo mo muna yung barangay. Yung hindi susunod, di walang ayuda. Ganun lang po yun. Yung pong pagtataas ng multa sa mga nagtatapon, maling pagtatapon ng basura. Ganun dapat din po yun. Alam niyo ang sistema minsan, yung tinatawag na carrot and stick. Dapat yung hindi sumusunod, may parusa. Pero pagka yung maganda programa dapat, may reward. Then again, sa amin kasi, sa
municipal level ang tinatawag ko, ano po. So, kaya maganda nga po yung programa ng gobyerno na ko. Alam niyo po yung LGSF na program ng gobyerno natin na sinusundan ng Yung mga Local Government Support Fund. Pinakamagandang programa po yan ng DILG. Oo. Tama. Ganun talaga eh. Magtutulungan talaga ang barangay, ang komunidad mula sa pinakamaliit na level hanggang sa tsaka sa national level para din sa problema sa basura. Yun yung para kang sabi nga ni FBR magluluto ka ng ano ni tawag doon yung bibingka na may apoy sa ilalim, may apoy sa ibabaw. Yun, kailangan. Tama po yan. Tsaka number 1, disiplina po kailangan. Pero of course, sa ating mga household po magsisimula dapat yan. Correct po. Mayor, salamat. Admin. Direct. Admin, maraming salamat po sa inyong oras. At sana yung pinag-uusapan natin nakakarating sa kinauukulan, hindi lang nakakarating, gagawin. Ayan. Thank you so much. Magandang umaga po. Thank you po. Kabagis. Thank you.